Minsan ba napag-isipan nyo na kung ano ang tunay na ibig sabihin ng karangalan? Kasi ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa isang ordinaryong kwento ng digmaan. Pag-uusapan natin ng isang tao na gumawa ng desisyon na sobrang bigat, literal na mapapahinto ka at mapapaisip. Pag-aaralan natin ang buhay ni Jose Abad Santos, ang martir ng dangal. Imagine mo to, nakatayo ka sa harap ng isang firing squad. Nakatutok na yung mga baril sa iyo. Pero teka, may alok sila. Mabuhay ka, pero ang kapalit, tatalikuran mo ang Pilipinas at sasapi ka sa kaaway. Ano ang pipiliin mo? Mabuhay na traidor o mamatay ng may danggal? Noong buwan ng Mayo taong 1942, ito mismo ang hinarap ng isa sa mga pinakamalaking lider ng bansa natin. Isang literal na buhay o kamatayang desisyon. Gusto kong isipin niyo yan ng maigi habang nagpapatuloy tayo sa talakayang ito. At alam nyo kung ano ang pinaka-nakakagulat dito? Yung taong nakatayo sa harap ng firing squad na yun, hindi siya sundalo. Wala siyang hawak ng baril, hindi siya nakipagbakbakan para sa bayan. Siya ay isang Chief Justice, ang pinakamataas na mahistrado ng ating Korte Suprema. Paano napunta ang isang tagapagtanggol ng batas sa ganitong sitwasyon? At bakit hanggang ngayon, itinuturing ito isa sa pinakamarangal na kamatayan sa kasaysayan ng Pilipinas? Himayin natin yan. O sige, balikan natin ng konti ang nakaraan para mas maintindihan natin ang konteksto. Ipinanganak si Jose Abad Santos noong 1886 sa Pampanga. Lumaki siya sa pamilyang sobrang taas ng prinsipyo. Dahil sa talino niya sa batas, umangat siya bilang Justice Undersecretary at naging Chief Justice pa bago mag-ikalawang digmaan pandaigdig. Pero ang totoong nagpabago sa takbo ng kwento ay nangyari noong 1941. Nang sumiklab na ang gulo, inalok siyang lumikas papuntang Amerika kasama ni Pangulong Quezon. Ang ginawa niya? Tumanggi siya. Pinili niyang magpaiwan kasama ng mga Pilipino. Ang mismong sinabi niya, ang kapitan ay hindi dapat nangungunang tumakas sa lumulubog na barko. Grabe, di ba? Sobrang bigat ng paninindigan na yan. Imbes na iligtas ang sarili niya, nagpasyas niya ang manatili bilang kinatawan ng gobyerno natin. Para sa kanya, ang pagtakas sa gitna ng krisis ay isang malaking pagtataksil. Pinatunayan niya na ang tunay na liderato, hindi lang yan kapag payapa at maayos ang lahat. Mas nasusubok ang isang leader kapag literal na lumulubog na yung barko. Pero syempre, alam naman natin na walang sinasanto ang digmaan. Habang nasa Cebu sila, nahuli si Abad Santos kasama ng anak niyang si Pipito ng mga puwersang Hapon. At hindi ito aksidente ha, alam na alam ng mga kaaway na nakahuli sila ng isang napakahalagang tao. Hindi lang siya basta sibilyan, siya ang mukha ng gobyernong Pilipino noong mga panahong iyon. Kung mapapasunod nila si Abad Santos, malaking sampal yun sa bansa natin at siguradong babagsak ang moral ng mga Pilipino. Kaya heto na, yung matinding sangandaan. Isipin niya yung tukso na inilatag sa kanya. Sa isang banda, inalok siya ng kalayaan at napakataas na posisyon sa gobyerno ng mga Hapon. Ang kailangan lang niyang gawin, susuko siya at kukumbinsihin niya ang mga Pilipino na tanggapin na lang ang pananakop. Napakadaling oo nito kung gusto mo lang iligtas ang sarili mo, di ba? Pero sa kabilang banda, nandoon ang landas ng dangal, ang tumanggi, manatiling tapat sa Pilipinas, pero kapalit nito ay siguradong pagpapahirap at kamatayan. Kahit anong pananakot o pagpapahirap ang ginawa nila sa kanya, isa lang ang naging sagot ni Chief Justice at sobrang tatag nito. Hindi ko maaaring ipagkanulo ang aking bayan. Wala eh. Walang posisyon at walang anumang banta ang pwedeng bumali sa paninindigan niya. Dito natin makikita yung madalas kong sabihin, ang pinakamatibay na depensa hindi gawa sa semento o bakal, kundi sa purong prinsipyo. Hindi nabibili si Abad Santos, ang katapatan niya solidong nakatali sa Pilipinas at hindi sa sinumang mananakop. Dito na tayo papasok sa pinakamabigat na eksena ng kasasayang ito. Ikalawa ng Mayo 1942, nasa lugar ng bitayan na sila sa Malabang Lanao. Nang mapagtanto ng mga kaaway na hinding-hindi nila mapapaikot si Abad Santos, nagdesisyon na silang tapusin ang buhay niya. Gusto kong maramdaman niyo yung bigat at katahimikan doon. Dinala siya doon, hindi dahil isa siyang kriminal, kundi dahil masyado niyang mahal ang kanyang bansa. At ang mas masakit, kasama niya doon ang anak niyang si Pepito na kailangang panoorin ang huling sandali ng sarili niyang ama. Nang makita niyang umiiyak ang anak niya, binitiwan niya yung mga salitang naging marka na ng kasaysayan natin. Sabi niya,
Huwag kang umiyak, Pepito. Ipakita mo sa mga taong ito na ikaw ay matapang. Isang bihirang pagkakataon para sa akin ang mamatay para sa ating bayan. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Nakakakilabot, di ba? Imbes na matakot o magmakaawa, itinuring pa niyang isang malaking pribilehyo ang mamatay para sa bayan. Para sa kanya, isa itong napakalaking karangalan. At paano niya hinarap yung mismong firing squad? Kalmado lang siya. Ganap na kalmado. Tumanggi pa siyang maglagay ng piring sa mata. Gusto niyang tignan ng diretsyo at walang anumang takot yung mga taong babaril sa kanya. Isang putok at doon na pumanaw ang isang higanta ng ating kasaysayan. Oo, namatay siyang walang dalang kayamanan pero bit-bit naman niya ang isang dangal na kahit kailan hindi mabibili o matutumbasan ng kahit anong ginto sa buong mundo. Yan, mga kaibigan, ang tunay na kahulugan ng integridad. Bakit ba mahalagang pag-usapan natin to ngayon? Kasi sa panahon natin ngayon, madaling magkompromiso, di ba? Madaling piliin kung ano ang mabilis at komportable. Pero ang kwento ni Jose Abad Santos ay isang malaking sampal na magpapagising sa atin. Yung mga monumento niya sa Pampanga, yung mga kalsada at eskwelahan na nakapangalan sa kanya, hindi lang yan basta dekorasyon. Sila ay mga paalala na ang tunay na kapangyarihan wala sa posisyon, nasa kakayahan mong tumindig para sa tama, kahit ang kapalit pa nito ay ang iyong sariling buhay. Kaya ibabalik ko sa inyo yung tanong na binato ko kanina. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, ano ang gagawin mo? Handa mo bang ipaglaban ang prinsipyo mo kahit ang ibabayad mo ay ang pinakamahalaga mong pag-aari, ang iyong buhay? Si Jose Abad Santos yung klase ng bayani na hindi kailanmang yumuko. Pinili niyang dangal kaysa sa isang komportabling kasinungalingan. Sana itong malalim na pagsusuri natin ngayon ay hindi lang nagbigay sa inyo ng dagdag kaalaman, kundi ng matinding tapang para manindigan sa sarili niyong buhay. Hanggang sa muli, piliin palagi ang karangalan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.